Ngayong araw nga ay wala kaming magawa ni JR, kaya sabi namin ay gagala na lang kami. Pero bago nga pala kami gagala, kailangan dapat malinis ang aming limousine. Uy! May mga putik na rin kasi ito at maraming alikabok. Kaya bago namin gamitin, kailangan dapat malinis ito. Ang pangit naman kasing sakyan kapag hindi ito malinis. Bawas pogi points ito para kay JR. Maganda kasing tingnan kapag laging malinis ang mga gamit natin. Habang bumabiyahe nga pala kami ay nakita namin itong kabayo. Buti pa ang kabayo ay walang problema kahit magmahal ang gasolina. Fast forward na nga at nakarating na nga pala kami dito sa aming pinuntahan. Nagsilong muna kami dito saglit sa ilalim ng puno ng sarisa. Siya nga pala, baka magtaka kayo, mayroon na kaming kasama. Balik kasama nga pala namin dyan si Ate Cute at saka si Toto. Para sakaling may aaway sa atin ay mayroon tayong pangbato. Charot! Hindi ko na kasi na-videohan ang pagsundo namin sa kanilang dalawa. At dahil wala pang ang tao doon sa pinapagawang bahay ng kuya ko, kaya sabi namin ay kakain na lang muna kami. Dito nga pala kami kumain sa poblasyon ng Tiboli. Nakalimutan ko kasi kung anong pangalan nitong karinderya na ito. Kaya kung taga dito ka, shout out na lang sa iyo. At pagkatapos nga pala namin kumain ay napakanta dito si JR. Ano ang bulong niya? Istigadiwa kuno. Habang kumakain nga pala kami sa may karinderya, nagchat nga pala sa akin ang kapatid kong babae na si Angel. Sabi niya sa akin ay nandoon na daw sila sa pinapagawang bahay ng kuya ko. Kaya agad naman kaming pumunta pagkatapos naming kumain. At sakto nga pagkarating namin dito ay nakatungaw na siya sa bintana ng kamalig. Ito na pala ang mga tools na binili ng kapatid ko doon sa Marble. Gagamitin niya daw kasi ito para sa pagpapagawa ng bubong ng kanyang bahay. At tamang duyan lang pala dito ang kapatid ko habang naghihintay ng grasya. May mga natira pa nga ditong puno ng sili at saka tanglad. Last time kasi na pagpunta namin dito ay marami pang tanim. Ito talaga ang pinaka-power dito. Hindi pa naka-prepare ang mga dapat lutuin pero yung apoy naka-ready na. Excited yarn. Sa mga oras na yan, hindi ko nga alam kung anong pinagsasalita ko dyan. Nakapameywang pa ang babaeng yan. Akala mo naman talaga kung tagapagmana ng Mall of Asia. Uy! Ito nga pala ang uulamin namin ngayong tanghali for today's video. Puro gulay nga pala ang kakainin natin ngayon para healthy living na muna tayo. Healthy living? Pagkatapos ko nga palang mapilian ang talbos ng kamote, tamang upo lang muna ako dito sa may duyan. Akala mo naman talaga kung walang utang. At ayan, nakabalik na rin pala dito ang kapatid ko. Lumabas kasi sila para madagdagan ang pangulam namin. Pumasok nga pala ako dito saglit sa pinapagawang bahay ng kuya ko. Hay nako, napakainit talaga ngayon ng panahon. Binuksan na rin pala namin dito ang buko na nabili namin doon sa poblasyon. Mga 6 na piraso nga pala dito ang nabili namin. Buti na lang talaga ay hindi kami na-scam. Dahil kung hindi, balat na lang at saka itong bukol niya ang lalagyan namin ng gatas. Naku po! Ito nga pala ang binili ng kapatid ko na pangdagdag para sa uulamin namin. Bali, ang gagawin nga pala namin dito ay gagawin namin kinilaw. At nilagyan na nga pala namin dito ng gatas ang buko na para ihanda namin para sa aming himagas. O diba? Sana all na lang talaga. Pagkatapos nga malagay ang gatas, kailangan dapat may taste test. Pagkatapos, nilagyan na rin pala dito ng ice para lumamig ang buko na kakainin natin mamaya. Ay, amin pala, hindi pala kayo kasali. Charot! At habang hindi pa nga handa dito ang pagkain, dito na side naman ay busy naman sila. At dahil nga biglang umulan, sumilong kami lahat dito sa may kamalik. At kinahaponan ay umuwi na nga pala kami para hindi kami maabutan ng gabi sa daan. Ito na muna for today's video. Salamat sa panonood. Bye!